Siklab, sigaw ng pangarap. Kailanman natitig, sulat na dinamo. Ginawang panata, bawat sapoy, sandat at pag-asa. Tinig ng bayan ay higit sa akin. Tibok ng puso'y magtatanggol muli. Sigaw, nagahanap ng puso, ikaw pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol sa gitna ng mundo. Sigaw, di kami matitigil. Ako Pilipinas, sabay-sabay sumigaw. Sigaw mo. Eto na pala yung report na pinapagawa mo. Tapos ko na. Papacheck ko na lang sa'yo para may submit na natin. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Hindi nga eh. Paano si Sam? Suspended sa NCIA. Ha? Si Ma'am Sam? Eh, napakatinuno na. Paano nasuspindi? Nanapak! Sinapak yung suspect! Ang dahil pang violate na protocol. Ayun, tuloy, si Daddy, sobrang stressed out. Alam mo naman yun, ayaw nung nadudungisan pangalan niya. Sobrang dami na nga problema. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ito, nag-iisip ako. Paano susolusyonan yun? Estrella, sumama ko. Saan, ma'am? Sa ginito ang lupa. Kailangan natin makausap yung mismong taong nabaril. Kausapin siya na huwag na siyang magsampa ng kaso. Tulong! 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 Ano nangyari? Nabarilo ako. Dali sa pamapan. Sir, dito na lang po kayo. Punta po kayo sa information para sa details ng pasyente. Miss, siya ho yung anak ng babaeng nabaril. Ano ang pangalan ng biktima? Linda po, Linda Reyes. Paano niyo po ang biktima, sir? Miss, hindi ko siya mag-anak. Nadaanan ko lang ho sila tapos at niligtas ko kaya dinala ko dito sa ospital. Kamusta kayo? Kaya ano pa? Dito, nag-aalala na baka sumunod kami sa'yo. So you're suspended, ha? Eh, paano bukas? Baka kami rin masuspend. Mabuti ako, suspension lang. Paano kung mawala lahat ng pinaghirapan natin? Ano ba kayo? Akala ko ba naliwanagan na kayo na hindi si Sam ang sisisihin? Ano ka ba, Karen? Ba't kailangan pa natin itago kung anong nararamdaman natin? Eh kung magkakasisiyan lang pala tayo sa huli, eh di sana hindi na lang kayo sumama. Wala naman namimilit sa inyo ah. O tapos pag hindi kami sumama, tatawagin nyo kaming duwag. Walang pakisama. When the head tells you to jump, you are supposed to jump. Let's not pretend that we have a choice here, kasi wala talaga! At sa harap ni Sam talaga tayo magsisisihan? Tama na. Tama na, please. Pasensya na kayo. Kasalanan ko naman talaga eh. Humihingi ako ng pasensya sa inyo hindi bilang team leader ninyo. Hindi bilang katrabaho ninyo na nakaapekto sa mga karir ninyo. Humihingi ako ng pasensya bilang kaibigan ninyo. Pasensya na kayo, binigo ko kayong lahat. Kaya ako nandito ngayon para paliwanag ko sa internal affairs lahat ng mga nangyaring gulong to. Ako lang naman talaga may kasalanan nito eh. At responsibilidad ko na ayusin tong gulong to. Aling Maring, nakikiramayo kami ha. Aling Maring, may kape ba kayo dyan? Ano ho bang kinamatay ni pare? Ni paring Antonio po. Para naman kayo hindi taga rito. Siyempre wala. Bakit lang to? Pasugalan to ni Django. Uy, tara, alis na tayo. Tara, Django. Tara, bilisan nyo. Ako, madaya ka. Paano palasa? Django! Surprise! Surprise! Apollo! Sir, Oh, Sam. Yes, come in. sir, nagkagulo daw dito dahil kay Mr. Chan. Oo. Pero I think na-trigger ito dahil doon sa pagdalaw ng pamilya ni Victor Zafra dito sa opisina. Sigurado lang naman ho ako pumunta sila dito para patunayan hindi sila titiklop. Kaya
Kaya nga, sir. Sir, dati ko pa sinasabi sa inyo, kailangan natin palakasin ang kaso. Masyado ho silang maimpluwensya. Lahat ho ng pera, lahat ho ng koneksyon, gagawin nila para mapalaya yung anak nila. Sam, Sir, never mind, never mind. Hindi ko hahayaan na mangyari ang mga yan. At hindi ko rin hahayaan na hindi managot sa lahat ng kasalanan niya si Tigre. Pero sa ngayon, hayaan mo muna kami na kami na lang ang mamproblema. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pagharap mo sa internal affairs. Please. Ano pinag-usapan niyo sa loob? nabanggit lang yung pagdating ng pamilya ni Zafra dito. Sabi nga ni Sir, huwag na daw intindihin yung kaso na yun eh. Ang isipin ko yung kaso ko. Basta ako, Sam, ramdam na ramdam ko na magiging okay din ang lahat. Alam mo, Karen, kahit ano pang mangyari, kahit matanggal pa ako sa serbisyo, dapat maging maayos pa rin kayong lahat. Sam, ano ka ba? Bakit mo ba sinasabi yan? Think positive. Nag-aalay na ang mga bituin. Magkakaroon ka rin ng chance na i-explain sa taas kung ano yung side mo. At magkakaroon ka na rin ng chance na magka-boyfriend. Talaga, naniniwala ka dun, ha? Sabi niya almost GF daw. Kumontra ka ba? Yun nga yung sinabi niya rin kagabi. Again, hindi ka naman kumontra. Wala pa yun sa isip ko. Eh ano lang yun nandun? Yung puso mo? I'm sorry. Sabuta. Sam. Meron lang akong gustong linawin. Ano yun? Alam kasi ng lahat ng tao dito na almost girlfriend na kita. And sabi nga ni Ariana Grande, almost is never enough. Kaya ang gusto ko mangyari, alisin ang almost sa label natin. Ano sa tingin mo? Seb, wala naman talaga tayong label. Saka isa pa, ang dami-dami kong pinoproblema. Pwede ba wag muna ngayon? Sam, can't you see? Ako ang nagbabawas ng mga problema mo. Talaga? Hindi yun yung nararamdaman ko. Pwes, ipaparamdam ko sa'yo. Kasi kung nabibigatan ka sa mga problema mo, I can carry them all. Basta sagutin mo ako. Basta maging tayo na. Kasi, Sam, ano pa bang kulang? Pinakilala mo na ako sa mga magulang mo. So, in essence, legal na tayo, di ba? Bukas, ha? Bukas. Bukas na lang. Bukas magiging official na tayo? Talaga? Hindi. Bukas. Bukas ko sasagutin yung tanong mo. Pero ngayon, pwede ba? Bigyan mo lang ako ng konting katahimikan. Alam ko masakit sa'yo yung nangyari. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipagdarasal natin ang nanay mo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, pagalingin niyo po ang nanay ko. Huwag niyo po muna siya kukunin. Promise po, magiging mabait na ako. Alam mo po, Joy. Alam ko kung gaano kasakit yung nararamdaman mo kayo. Dahil ako, bata pa lang ako namatay na rin ang nanay ko. Napakasakit dun para sa akin. At ayoko maramdaman mo yon. Pero alam ko po, Joy, hindi pababayaan ng Diyos si Aling Linda. Sinisiguro ko sa'yo, makakaligtas ang nanay mo. Kaya yung dinasal mo, pakikinggan niya.
At hindi ka niya pababayaan. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Si Paps na lang ang pag-asa ko. Sana bigyan niya ako ng trabaho. Kailangan kong matulungan si Aling Linda. Hindi pwede mawala ang nanay ni Butchoy. Ayokong maramdaman niya ang naramdaman ko nung namatay ang nanay ko. Ngayong Huwebes. Agent Jacinto, nakataya ang karir mo sa magiging testimony ni Mr. Chan. Galit na galit ka dati nung tinanggap ko si Betchay sa Virgin. Ngayon, napapakinabangan na natin. Nalaman natin sa kanya na si Gabo ay nakatanggap ng 200,000 piso. Nariyan si Gabo. Kinakailangan po kasi ng trabaho eh. Kailangan ko ng pera. Bali, wala yan. Kung di naman natin malalaman kung saan nanggaling yung pera. Tinatrabaho na ni Django ngayon. Magkano ba? Para sabihin niyo sa akin kung ano ginagawa ni Gabo. Kung paano niya nakuha yung 200,000. Ang akala ko kasi dati nung nakakulong tayo, yun na ang pinakamahirap na parte ng buhay ko. Napagtanto ko po na mas mahirap ang buhay dito sa labas. Dahil kinakailangan mo makipaglaban araw-araw para ka mabuhay. Coco Martin Sigabo. Para kay Tekla, syempre pera. Kasi 'di ba, syempre hindi naman tayo lahat masiswerte at mapapalad na nabibiyayaan tayo na meron tayo pang araw-araw na kakainin. Yung iba wala. So minsan desperate calls for desperate measures. Pero siguro dahil nung bumalik na si Gabo, medyo nagbago na rin yung way of thinking ni Tekla at saka ng mga tropa din ni Gabo. Ngayon siguro prinsipyo na si Tekla. Change person na si Tekla. Naliwanag yan. Si Tolitz. Pera. Wala privacy prinsipyo. Yun yung background ng karakter niya. Kasi nagsimula siya kay Django eh. Si Django naman wala naman siyang prinsipyo. Pera. All about the money. Show me the money. More money, more problem. As Binoy, syempre pera. Kaya nga kami halos magpakamatay na magkaroon lang ng pera. Kasi dito sa lugar namin sa Ginuntan Lupa, mamamatay kang gutom, mamamatay kang dilat, hindi ka papakainin ng prinsipyo. Kaya pera talaga. Kahit may matapakan akong piso dito, ilalaban ko yung buhay ko eh. Bilang ipe, prinsipyo yan. Kasi kaibigan namin si Gabo. So, kilala namin na si Gabo ay maprinsipyong tao. So, tsaka kami, sanay kami sa hirap eh. So, hindi namin pipiliin ng pera. Oo, dumidiskarte kami ng pera. Pero kapag labag yun sa kalooban ni Gabo, hindi rin namin yung gagawin. Both. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, marami siguro mga tao sa mas pipiliin ng pera. Lalo na kapag pumasok ng salitang pagiging praktikal. Pero, huwag pa rin natin kalilimutan ang mga mabubuting prinsipyo, mga aral at turo na ipinasa sa atin sa mahabang henerasyon. Dahil sa dulo, ay di lahat ng masaya ay mabuti, pero lahat ng mabuti ay masaya. Di ko kailangan ng pera eh. Ang kailangan namin ni Gabo, tumulong sa mga mahihirap na kailangan ng tulong. Yun ang karakter namin. At higit sa lahat, karakter ko yun.